naman, ito kasama natin ang Doc Cams natin. Ako, Doc, paano nga ba nagsisimula itong ganitong situationship at bakit ba parang nahuhumaling ang marami sa mga walang label na ganyan? Thank you, DJ Anna. For that Good wonderful question. Good afternoon, everyone. Good afternoon, mga machis. Anyway, alam mo yung situationship na yan, isa yan sa parang hindi mo maintindihan kung bakit nabuo pa yan. Totoo. Sino ba nag-invento niya? Dahil kasi, unang-una, no, pag sinabi mong walang label, ano yun? Magkasama kayo, nagde-date kayo, pero wala. Parang ganun. Tapos, hindi mo ma-express kung ano yung totoong feeling. So, basically, pag sinabi mo kasing situationship, it starts with an initial conversation. So, usap-usapan lang. Tapos ngayon, yun yung mahirap kasi parang yung ang kaagad parang hindi mo maintindihan yung communication niya. It's something blurred. Parang ano ba talaga? Parang ano ba yung bakit mo ako palaging kinakausap? True. Pero walang parang definite na sasabihin mo, kaya kita kinakausap kasi may gusto ako sa'yo. Parang, or gusto kitang ligawan. Unang-una, hindi mo pwedeng sabihin na may ligawan ding nangyayari. Dahil kasi, sabi nga dito, it's a situation wherein dun kayo nagmi-meet na parang merong something compatible pero hindi pa rin flexible yung relationship. One, wala talagang commitment. Two, you are uncertain of what is happening. Three, hindi mo pwedeng sabihin na you're girlfriend, you're a boyfriend, pero sasabihin mo parang magjowa, pero hindi. So kung halimbawa, ikaw ay merong Gen X or sabihin na natin ang mga magulang mo sabihin natin hindi maintindihan yan. Although yung millennials pwedeng sabihin na maintindihan nila. And yet, siguro pagdating sa ganyan, you wanted something na hindi naman traditional, pero gusto mo sabihin talaga na meron kang boyfriend, meron kang girlfriend. Hindi mo pa pwedeng sabihin, you're in a situation at 9 months. Talo mo pa yung yung nagliligawan ng unang panahon na puro ligaw lang pero wala talagang commitment. Kasi yung nanliligaw naman noon, parang kaya siya nanliligaw kasi gusto niya magkaroon ng commitment. Pero dito sa pagkakataong ito, 9 months, walang commitment, walang pwedeng sabihin mo na, mayroon tayong date, gano'n, pero hanggang dun lang. So, mas nakakatakot para sa isang babae na mapunta sa ganitong klaseng sitwasyon kasi napakahirap na maintindihan or hindi mo alam kung anong boundaries kasi walang definite na boundaries. Kung hanggang saan ba pwedeng sabihin na situationship ito, basta hindi tayo pa pwede magsabihan ng girlfriend-boyfriend. Hindi rin tayo pa pwede magsabihan ng I love you. Ano yun? Yun nga yung romantic side of it na makadinig ka lang ng I love you para sa isang taong nagugustuhan mo na, di ba, malaking factor yun.